ang ating pong paksa ay may kinalaman doon sa mortgage, kung tawagin, real estate mortgage. Wherein, ito po ang sabi niya, ito ay liham po sa atin, itago natin sa pangalang si XCon TV. Ang sabi po niya. Sabi niya, magandang araw po, attorney. May tanong sana ako tungkol sa nanghiram sa akin ng pera, tapos may collateral na bahay at lupa. Usapan namin, attorney, within 15 months, kung hindi siya makabayad, pwede ko nang makuha yung bahay at lupa. May kasulatan kami sa barangay, notaryado sa attorney at pirma ng kanyang mga anak. Ano bang magandang hakbang na gagawin ko para legal na mapasa akin at ang bahay at lupa? Okay? Well, there are two ways of doing this. Okay? Either, i-foreclose mo yung property. Pag sinabing foreclose, that means, pag na-foreclose ito, i-auction sale yung property. Now, assuming na yung collateral na binigay sa'yo ay naka-register, naka-register ito sa Register of Deeds. Okay? Then, in this case, pwede mong i-foreclose yung property and then have the property sold in a public auction. Kung sino yung highest bidder, then yun yung magiging may-ari ng lupa at bahay. Pati kayo, pwede kayong sumali doon sa auction sale kung kayo yung highest bidder. Ngayon, kung anong mapagbentahan dito, ay pambayad doon sa pagkautang sa'yo at kung may masobra man, ibabalik yun din doon sa may-ari. Okay? Meron namang iba na basta na lang doon sa kasulatan, halimbawa doon sa kasulatan, meron daw silang kasulatan, notaryado pa na pag hindi makabayad, sa kanya na yung lupa't bahay, no? Bilang kabayaran. Valid ba ito? Abay, yung dokumento kung ganyan po yan, that is what we call pactum commissorium. That ibig sabihin ay contrary to public policy. Bakit po? Ay pactum commissorium yan dahil kinanya na yung property, yung collateral, without the benefit of auction sale. Bawal po yan. It is against public policy. Bakit po? Kasi po, pag sa ganyang foreclosure ng mortgage, yung bung nag-mortgage, o yung mortgagor, ay mayroong tinatawag na right of redemption. Okay? Meaning, preemption. Ibig sabihin yan, meron siyang karapatan para matubos yung kanyang collateral, no? Sa loob ng kung ito ay dinaan sa foreclosure ng financial institution, meron siyang 1 year to redeem the property, no? From kailan mag-umpisa yung 1 year niya from the registration of the certificate of sale. Pero pag ang foreclosure po ay pinadaan sa korte, ay ang redemption period po nito, ang tawag niya na equity of redemption, within 90 days lang po yan, or earlier. Ay pag hindi niya nabayaran yung utang, yung judgment sa kanya, yung property will be sold to auction sale. Ngayon, ang tanong niya dito in short, hindi pa ito kasi nag-mature yung kanyang mortgage, no? Ang sinabi lang dito, kung hindi makakabayad, what will happen? Gusto niya na ma-secure yung kanyang right, no? Without necessarily going to the foreclosure proceedings because alam niya na magastos ang magpa-foreclose ng property. So ano dapat ang gawin? Remember, ang maaari niyang gawin is this. Makipag-usap siya doon sa nagkautang sa kanya at sasabihin niya, okay, dahil hindi mo kayang bayaran na, mabuti pa, ibenta mo na lang sa akin yung lupa na nakakulateral. Ayun. In this case, pwede po yun na hindi pa nagkaroon ng foreclosure, hindi pa nagkaroon ng maturity yung collateral, nagkasundo sila na may deed of sale sila at yung ibebenta na lang yung property at ang proceeds ng kanyang pinagbentahan ay apply niya doon sa kanyang outstanding na pagkakautang. Ang tawag po dito ay dasyon in pago. So, in short, yung property ay pinangbayad na niya doon sa existing na pagkakautang niya. Allowed po ito? Yes, allowed po yan. Bakit? Hindi po automatic yung pag-forfeit ng property
doon sa pactum commissarium. Ito po ay nagkasundo yung parties na bilhin na lang, kabilang kabayaran ay ipagbili na lang sa kanya yung lupa at bahay para quiz na sila doon sa utang. Okay? At hindi ito maging considered na pactum commissarium. Ngayon, paalala lang po, doon sa nagkaroon ng ganitong situation na mortgage, tandaan po natin, pag may nagsangla po sa inyo, na after 10 years, nag-default na, hindi po ninyo nakolekta, wala kayong effort na para makolekta yung pagkakautang. 10 years na after the default, hindi kayo nag-foreclose ng property, hindi kayo nag-file ng kaso. After 10 years po, prescribe na po ang inyong karapatan para ma-foreclose yung property at mabayaran pa kayo ng pagkakautang. So in this particular case, kung yung nagkakautang sa inyo ay alam niya ito, pwede niyang kalimutan na yung kanyang utang dahil prescribe na at i-demand na ibalik sa kanya yung kanyang collateral. So yan po ang karapatan ng isang mortgagor kung tawagin kung sakali mang hindi nasingil o nakaligtaan ng mortgagee creditor ang pag-enforce ng mortgage o pag-foreclose nito o pag-file ito ng kaso sa korte. So in other words, pag wala po yan, prescribe na po ang kanyang karapatan o pasuna na para singilin pa o mag-file ng kaso sa korte. So yun po ang in-nutshell ang karapatan ng mortgagee at mortgagor sa usapin ng sanglaan. Hanggang dito na lamang at sana nabigyan namin kayo ng kaakibat na kaalaman at informasyon sa episode na ito. Hanggang sa muli at marami pong salamat.